In Morong, Rizal, a humble coffee shop is proving that compassion for animals doesn't have to be complicated. Outside Pintig Brew, empty boxes have been transformed into feeding stations where stray dogs and cats can always find a meal. It's a small gesture that has captured the hearts of many online and inspired a growing community of animal lovers. Meet Jaff Basilio of Pintig Brew and discover how one cup of coffee is helping create a kinder world for stray animals. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. They turn empty boxes into food bowls for stray animals. In Morong, Rizal, you'll find a small coffee shop called Pintig Brew. It's a coffee-to-go cafe. No tables, no chairs, just good coffee on the go. At first glance, it looks like any other cafe. But step outside and you'll see what makes it different. Automatic feeders welcome stray dogs and cats with food and water. It is a simple idea that has touched thousands online. Pintig Brew was founded on March 9, 2024 by business partners Jaff Basilio and Diane Alexi Soriano. Their mission is simple: help as many stray animals as they can, one meal at a time. Pintig Brew established March 9, 2024. So before nag-establish si Pintig, for parent na po kami. So, meron na po kaming alagang mga aso't pusa. Mahilig po kasi kami sa coffee. So, former call center agent po kami. Since mahilig po kami mag-brewing ng coffee, so, ito na lang po namin siya. Tinansition po namin siya into business na lang po. And since for parent po kami, merong empty boxes from empty milk. Yun po ginagamit namin feeding bowl. And nagbabaon na rin po kami ng dog and cat food. Kasi expected po namin na marami ng stray animals. So, yun po. Nangyari din po na may pumupuntang stray sa spot kung saan po naka-spot yung motor namin. So, doon po nagsimula yung lahat. Tuloy-tuloy na rin po. Kasi previously, nagbabaon po talaga kami ng dog and cat food kasi marami po talagang stray animals na daanan sa daan. So, expect na rin po namin na meron talagang dadating na aso't pusa sa spot. Kasama na rin po sila sa plano kasi marami talagang animals na, especially mga homeless animals talaga. Jaff and Diane had been feeding stray animals long before they opened Pintig Brew. They never did it for the cameras. They didn't post videos or seek attention. Then one day, they uploaded a video of what they were doing. They never expected what happened next. The video reached 1.7 million views. Almost overnight, their Facebook page gained thousands of followers. What started as a small act of kindness inspired people across the country and beyond. Before po, without cameras po, nag-stray feeding na po talaga kami. So since may purpose yung empty boxes from milk, yun po, in-upload po namin siya. So hindi namin expect na umabot siya ng 1.7. So doon po kami mas nakilala. The first stray they fed was a dog they met in 2019. They later rescued him and gave him a home. They named him Blackie. Then something heartwarming happened. Blackie brought another stray dog with him, as if asking Jaff to adopt his best friend as well. Ang pinakaunang stray, way back 2019 pa po eh. Blackie po, siya yung unang-unang pumunta sa motor. And then kinabukasan, dinala niya yung best friend ng si Whitey. Which is si Whitey, akala namin dati is magkapatid sila kasi hindi sila pinag-iwalay. Hindi sila, kung saan pumunta yung isa, kaya maghahabol sila ng motor, hahabol din ni Whitey. So, silang dalawa is na-adapt na po namin. Among the many stray dogs who visited Pintig Brew, one captured everyone's heart. His name was Buddy. He became the first stray that Jaff and Diane successfully helped find a forever home. Si Buddy po is siya yung talagang tumatak sa puso ng mga tao eh. Kasi siya po yung unang-unang stray na pina-adapt po namin yung dito kami sa shop. So, si Buddy po is na-adapt na po ng isa sa mga solid supporters namin sa QC. So, hindi na lang po
Pinapasabi kung sino po siya, pero marami na po siyang inadapt na stray. At nasa exclusive subdivision po sila. Sobrang buhay mayaman na po. Yun nga lang po talaga, wala po talagang time eh. So, kahit gusto ko man pong dalawin si Buddy, um, ano po, nakikipag-communicate na lang po ako kay ma'am. Jaff and 3 other volunteers work together to feed stray animals across Morong Rizal. It has become a daily part of their lives, especially for Jaff. Kasi yung kapatid ng partner ko, yun po yung lagi kong kasama. Yung nakikita sa previous video before. Kasama na rin po yung partner ko. At kasama na rin po yung pinsan po nila. Total of 4 po kami. So, pinagpapatuloy ko lang talaga kasi yun po yung nasimulan ko. Tsaka yun po yung part ng daily routine po talaga yun eh. Hindi na po talaga mawawala yung pagmamalasakit at pagpapakain sa mga munting kaibigan, yung mga stray animals. Jaff explains why Pintig Brew sometimes opens late. Feeding stray animals always comes first. Una sa lahat, inaasikaso ko muna yung mga rescue ko sa bahay. Kaya po, hindi po masyadong consistent yung pag-open ko ng shop. Pagdating po dito, bibili na po ako ng dog and cat foods dyan po sa malapit na poultry shop. Kapag mag-open na ako, unang-una kong gagawin is yung magpe-prepare po talaga ng water and dog food. Nalagyan ko na po yung dispenser nila kasi marami po talagang nakaabang na. So sila po yung unexpected customer na pumupunta talaga. Kahit batumal, masaya pa rin sa puso kasi may nabubusog tayong mga kaibigan. What impact has Pintig Brew made on animal welfare in their community? Have they inspired others to show kindness and compassion to stray animals? Na-influensya din po kami before. Kaya po, nag-upload na kami ng stray feeding. So, ang naging impact po sa amin is mas pinagkakaisa na yung mga pet lovers. Especially yung mga hindi namin kilala. Pumupunta talaga sila, nagme-message sila. Ang laking impact nun kasi yung mga taong dumadaan dito sa shop namin, instead na bugawin nila or itaboy nila yung mga stray, natutuwa pa sila kasi alam nila, inaalagaan ng Pintig to. Yung mga boxes sa gilid ng kalsada, oy, kay Pintig Brew to. Kay Kuya Pintig to, yun yung tawag nila sa akin. So, ang nagiging impact po nito is yung mga pet lovers nationwide, nagkakaisa sila para tulungan yung mga stray animals sa kanilang lugar. So, ang nagiging impact po sa amin, hindi po more customer ang dumarating. Sa totoo lang po, mas marami pong pet lover na supporter si Pintig kaysa sa customers niya. Personally na nagpo-produce ng income or profit sa business namin. So which is okay lang naman po sa amin kasi ang main purpose po ng pagpapakain sa mga stray animals is ipakalat sa lahat na kaya nating gumawa ng paraan or pwede natin ipakalat na sa simpleng paraan, pwede tayong tumulong para mabawasan yung cruelty sa bansa. At least doon, makikita nila na marami nagmamahal sa mga strays. Treya, a ginger cat, was a victim of a hit-and-run accident that left her with multiple fractures. To save her life, veterinarians had to amputate one of her legs after a severe infection developed. With the help of Pintig Brew, Treya survived. She has been confined at the veterinary clinic since July 10 and continues to receive medical care. Na-rescue po namin sa July 4, 1 a.m. Bali talaga nagpapakain talaga kami ng stray. Yung inoferan po namin siya ng food, nakita po namin siya iika-ika na. So syempre, akalabanin mo talaga yung konsensya mo pag hinayaan mo lang. So inuwi ko po siya, kasama ko po yung partner ko, tapos nilinisan ko. According po sa vet findings, multiple fracture po due to hit and run. So nagkipag-coordinate na kami sa mga orthopedic baka sakaling masave pa yung right front leg niya. Kaso ang recommendation is amputation. So currently naka-confine po siya sa perfect spot sa Taytay Rizal. Until now,
kasi sobrang taas po ng infection. So kailangan po is ma-monitor po talaga siya for her recovery. Good appetite po siya, malakas talaga siyang kumain. Yun nga lang po is in-observe ni Doc yung infection. Pag bumaba na yung infection niya, possible po pwede po siyang ma-discharge. Jeff is raising funds to help cover Freya's mounting veterinary bills. Siguro kabuuan po is from amputation, 37. Exclusive pa po doon yung mga initial vettings niya before. Pintig Brew does more than care for stray animals. It also brings a little kindness to people in the community, especially those who cannot afford a cup of coffee that costs over 100 pesos. What is suspended coffee? How did the idea begin, and what inspired Pintig Brew to bring it to Morong? Nag-start po siya 2024. Nag-post po kami na talagang sobrang tumal kasi 3 cups lang po yata yung nabenta namin noon. Nagsimula po ito sa customers po namin online, which is from outside the country. So sila po yung nag-recommend ng suspended coffee. Paid forward sila online. And then, kami na po bahala kung saan kanina namin i-distribute. Nag-start po kami sa pag-distribute sa mga tricycle driver. Halos lahat ng tricycle driver po dito na bigyan na po namin, jeepney driver, mga basurero. Active pa rin po yun, yung suspended coffee. Suspended coffee is a simple act of paying it forward. A customer, including generous supporters from overseas, can pay for extra cups of coffee in advance. Pintig Brew then gives those prepaid cups to people in the community who may not be able to afford one. Karamihan po sa mga customers namin nagpapasuspend, remain anonymous lang po sila. Tapos kapag may change, pang dog and cat food. So, yung iba po, sila na po nagsasabi na ibigay mo to sa mga homeless, sa mga kids. So, kami as a way of appreciation, siyempre, bago po namin i-post sa social media, sabi po namin na okay lang po ba na i-post namin to, ay ma-appreciate lang for appreciation post lang po para sa mga nag-donors. So, yung iba naman po, nirerespeto po namin na hindi sila nagpapapost. I-send na lang po namin yung photo privately sa nag-donate for the respect na lang po ng privacy na nabigyan. Pintig Brew has gained attention for its compassion towards strays. Has that support also helped the cafe grow? How has the advocacy influenced the business? Siyempre, hindi natin may iwasan na mag-focus ka sa isang bagay. Malaking impact po yun para sa sarili mo. Kasi kapag nakatulong ka, may magandang balik sa'yo. Which is, blessing na po sa amin yung may tahanan kami. Na hindi kami nagkakasakit. Hindi nagkakasakit yung family namin. At masaya sa puso na makatulong. Lalo na kapag nakikita mong busog yung mga pinapakain mo. Sa business po, mas nakikilala po kami as stray feeder, as may malaking puso sa mga animals. Pero for the profit itself, syempre, minsan may slow days, minsan may paldo, hindi naman lagi. Pero at least consistent po kami na nag-open lagi. Nagkakaroon lang po ng impact na late kami mag-open dahil kailangan pong asikasuhin yung mga rescues. May kailangan asikasuhin na ipapavet. Pero hindi naman po kami nag-close. Pag may time na mag-close po kami, nag-a-announce po kami agad. So, ang mahalaga po is nakatayo pa rin si Pintig hanggang ngayon. At least na ma-manage po namin both our advocacy and business. What does a typical day of feeding stray animals look like for the Pintig Brew team? 12 midnight close sa si Pintig. So, stray feeding before sa bahay. Pagdating ng bahay, magluluto ng pagkain ng mga alaga. Habang nagluluto or habang lamig yung mga pagkain nila, naglilinis. Maswerte na po akong makatulog ng 3 a.m. Pero lagi po ako natutulog ng 4 a.m. na. Okay na po sa akin makatulog ng 5 hours. Minsan, late na po talaga ako nag-open dito. Alam po ng mga customers namin yan. Kahit anong bilis mo, minsan may mga emergency na kailangan itakbo sa vet. So, hindi lang po kasi yung mga rescue namin sa bahay yung inaasikaso ko. Nag-start na rin po kasi akong suportahan yung shelter sa Cardona ni Sir Mac ng may 100 plus rescues. Wala po nag-obliga sa akin na suportahan sila.
Kasi most of stray po dito na pa-rescue po namin at wala pong nag-adapt. Ang nagbukas po ng pinto is si Sir Mac ng A Safe Pet Play Shelter sa Cardona. So doon po nag-start na masupport ko po sila. Supporting fellow animal welfare advocates is important to Jeff. Tulungan na lang po talaga. Kasi nagkakilala rin po kami sa 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 larangan ng rescues. Kay Sir Mac, doon po ako unang kakilala. What are the biggest challenges he faces in caring for stray animals? Pagdating po kasi sa rescue, yung pera po talaga. Normal po talaga yon. Number 1 po yon. Nalaman ko na lahat may willingness tumulong. Pero ang iniisip or mindset ng mga tao is yung gastos. Doon ko na pagtanto na kunyari, may sabi na kahit gaano nakakaawa talaga yung mga kalagayan ng isang rescue. Kahit gusto mo silang iuwi, ang iniisip mo is number 1 is gastos, second is yung titirhan, at kino-consider ko rin po is yung, kunyari, hindi po kasi shelter yung bahay, may mga kapitbahay din po. Siyempre, hindi naman lahat ng tao gusto sa mga hayop. Pero with the help of our supporters po, gumagaan yung financial problem, which is sila na po mismo yung nagbibigay ng tulong for vettings, food, din po para sa rescue. Have financial constraints, emotional stress, or other obstacles ever made Jeff and his partner consider giving up their advocacy? Hindi pa rin po nawawalan ng pag-asa. Bali, minsan, nagpo-pause lang po. Like, nag-i-stop muna, pahinga. Nagpapahinga muna kasi hindi ako nawawalan ng pag-asa magtumulong. Ang mahirap lang po is yung may nasasabi yung mga tao sa paligid mo. Puro ka aso. Ano ba yan? Puro aso na lang. Ang ingay nila. Doon po ako parang nakakapanghina na tumutulong ka na sa mga hayop pero hindi lahat ng tao sa paligid mo is gusto sila. Which is kino-consider ko rin po kasi may mga personal silang buhay. Yun po talaga yung number 1 struggle. Yung isipin ng ibang tao. Which is, hindi naman dapat isipin yun, pero hindi mo kasi matatanggal sa isip mo na isipin din yung mga iniisip nila. Which is nakakapanghina. How do they fund their veterinary expenses, stray feeding, and rescue operations? Before po, yung nasa pop-up pa rin po kami, is yung sariling kita ni Pintig. Since stray feeding lang po yun, mga dog food, mga rice. So yung pinasok na po namin yung rescue, syempre hindi po kakayanin ng Pintig Brew na isupport yung vettings po nila. Doon na po nagsimula, which is hindi naman po kami unang nanghingi. May mga follower supporter po kami na nag-offer na mag-fundraise ka, which is in reality, ngayon po, akala po kasi ng iba na kapag nag-fundraise ka, sobra, minsan kulang pa. Which is, ang nangyayari po kasi, kaya may fundraise po kami sa food, may bigla ang rescue. So minsan, kapag kulang na yung fund ng vet, kumukuha kami sa fund ng food. So parang, kung kukuha kami dito, tapos kapag may next fundraise, parang ibabalik namin yung para sa food. Jeff admits he's often reluctant to ask for donations. He feels shy about reaching out for support, but he also knows he can't do it all alone. To be honest po, nahihiya po ako mag-fundraise. Kaso, hindi ko na iniisip yung hiya kasi kung may buhay naman pong isasalba. Among the many strays Jeff has helped, Beeble holds a special place in his heart. Beeble was one of the dogs they successfully placed in a forever home. Jeff recalls Beeble's journey. Iniwan po siya ng nag-alaga, isang family na nag-alaga. Pero si Beeble po is nasa Pampanga na po. Which is ang kumuha po or nag-adapt is
ang aming solid supporter and follower. For parent po ng more than 20 dogs na po in Pampanga. Masaya na po kasama po niya yung kapatid niyang si Rampid. Yung lagwawaging tail po, yung simula pagkabata nakatali sa tricycle. Masaya po na po siya sa part na may nagpipet sa kanya. Kasi doon mo kasi makikita sa isang aso kung inaalagaan. Which is inaalagaan through pagkain, paligo, pero yung quality time, kailangan din po kasi nila. Which is nabibigay po ng new fur parent po niya in Pampanga. Based on his experience, how does Jeff describe the current state of animal welfare in Morong Rizal? For animal welfare po, swerte na po ang bayan ng Morong Rizal dahil wala po kaming dog pound. Yung mga tao po rito is pet-friendly din po. Although may mga time na marami nakikitang stray dyan, hindi ibig sabihin is inaabuso na sila. Which is, since nakikitaan po nila kami na nagpapakain dito, alam na nila na kay Pintig po, inalagaan ni Pintig to. Which is, yung nakakatuwa kasi nag-hi na rin sila. Kada may papasok dito, yung mga aso dyan, hello doggy, hello. Mga ganun po. Some people argue that feeding stray animals encourages their population to grow. How does Jeff respond to that concern? What does he believe is the role of responsible feeding alongside spaying and neutering? Mas kawawa po sila kung hindi sila kakain. At saka willing naman po bukas naman sa puso namin pakainin sila. So masaya po kami. Hindi po namin pinapansin yung mga sasabihin ng ibang tao. What does Jeff believe the government and other stakeholders can do to improve animal welfare in the country? Siguro ang magagawa po ng government nationwide is itigil na po or ipasarado na nila yung mga dog pound. Instead of hulihin nila yung mga aso at pusa, ipakapon or ipaspay or nurture na lang po nila. O instead of supporting dog pound, suportahan na lang po nila yung mga animal shelters. Kasi yung mga animal shelters, sila po yung pangalawang tahanan ng mga strays. Kailangan nila ng support from government, especially dog food, cat food, daily supplies, or vet bills, or vettings po nila at support sa shelter. Yun na lang po dapat nilang pagtuunan ng pansin instead of huli dito, huli doon. Kasi kawawa po yung mga aso at pusa. Which is, nagkakaisa naman po yung mga animal or animal advocate or pet lovers po. Pero kung mas marami po silang nahuhuli, mas marami pong kawawang aso at pusa. So mas maganda po is magtayo na lang po sila ng maraming animal shelters or suportahan nila yung mga existing animal shelters. Free kapon, yun po. Pintig Brew's social media page carries the message, kabutihan ang pinakamasarap na timpla. What does that mean to Jeff and how does it reflect the mission of Pintig Brew? Hindi lang po kami nagbi-business para kumita. Nagbi-business po kami para ipakita sa lahat kung ano po yung layunin ng business na to. Kung ano po yung purpose kung bakit kami nagtitinda or kung bakit lagi po kami nag-upload ng mga stray feeding. So gusto po namin kalat sa lahat na ang pagiging isang mabuting tao is hindi mo kailangan maging mayaman para ipakita sa lahat. Simpleng pagpapakain sa mga strays ay malaking impact na rin po yun sa buhay nila, especially sa buhay natin. Kasi mas masarap sa pakiramdam or masaya sa pusong tumulong na buong puso. Hindi yung tutulong ka dahil naobliga ka, tutulong ka dahil gusto mo. At masaya yung puso mo. What began as a simple coffee-to-go shop has become a place of hope for homeless animals. Through their automatic feeders and unwavering compassion, Pintig Brew founders Jeff Basilio and Diane Alexis Soriano show us that sometimes all it takes is a milk box filled with dog food and cat food, a bowl of water, and a heart willing to share. I'm Rochelle Rubio. Thank you for joining us today on The Advocates. Catch our replay on Saturday, 3 p.m. over Radyo Magazine, 12:78 a.m. Until next time, let's continue empowering voices and inspiring action right here on Capital 104.3.
This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3